Our Father in Heaven, nagpapasalamat po kami muli dahil binigyan mo kami ng salita mo para hindi lang malaman ko ano yung mga dapat namin gawin o hindi namin dapat gawin, kundi unang-una para makilala ka. And so Father, thank you for this gathering na meron kaming pagkakataon para magpahinga, para idulog sa iyo ang mga hinaing ng puso namin at ilapit sa iyo ang laki ng pangangailangan namin. And so Father, we pray na sa mga oras na ito ay tugunan mo ang lahat po ng pangangailangan namin. Lalong-lalo na yung mga bagay na dapat naming malaman. Lalong-lalo na yung mga bagay na dapat na mabago sa puso namin. And so Father, dalayan ko na for our church na mas pahalagahan ang salita mo. Mas pahalagahan ang oras na itinalaga mo para po kami ay magkatipon-tipon. Mas pahalagahan ang pagsunod sa iyo ng higit pa sa comfort and convenience na gusto po naming maranasan. Dalayan ko, Panginoon, palaging ipaalala mo sa amin ang madalas po naming makalimutan. Ang mabuting balita ng pagliligtas na ginawa ninyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. As we listen to your word ngayong umaga, as we celebrate the Lord's Supper mamayang gabi, at sa tuwing kami ay nakikita-kita at nagtitipon, dalayan ko, Panginoon, na itong mga means of grace na itinalaga mo ay talagang makatulong para po kami ay mas mapabanal, para kami ay mas maging katulad ng aming Panginoong Hesukristo. And so that we will love you more and we will love each other more and more each day para po kami ay maging katulad ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ng ito ay dalangin namin sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So tulad po ng pinangako ko last Sunday, ay tatapusin natin yung portion sa Exodus na tinatawag na Book of the Covenant. Simula po yan chapter 20 verse 21 hanggang 23 verse 19. So yung first half ay tinalakay natin last week at ngayon ay yung natitira. So pag mapapainggan natin, narinig natin kanina sa scripture reading, ito yung mga gusto ng Diyos na gawin ng mga Israelita. At sinabi rin niya, yung mga hindi nila dapat gawin. At ano yung mga bagay na dapat nilang gawin sa mga particular na mga sitwasyon. So in a sense, mas detalyado ito na paliwanag or application ng Ten Commandments sa Exodus 20. Pero ang problema para sa atin, so yung mga utos na nakapaloob dito ay direkta na sinabi ng Diyos sa mga Israelita pagkatapos na sila ay makalabas sa Ehipto at bago sila makapunta sa Promised Land. Ito yung mga gagawin nila pagpunta nila sa Promised Land. So anong problem? Ang problem, hindi ito mga utos na direkta na sinabi sa atin. So kaya merong tendency ang maraming mga Kristiyano na parang basta baliwalain na lang yung mga utos na ito. Sino sa atin ang nakapaglaan ng mahabang panahon para tingnan isa-isa kung ano sinasabi dito ng Panginoon? Di ba pagbabasahin natin ito ay mabilisan at sasabihin natin na bakit ko pa pag-aaralang mabuti kung ito ay mga utos naman sa mga Israelita, hindi naman iniutos directly sa atin. Minsan siguro, nagiging selective naman yung approach natin. May mga utos na, applicable sa atin ngayon yan. May mga utos naman na, teka lang, hindi ko yan maintindihan. Halimbawa, chapter 22, verse 31. Huwag kayong kakain ng karne ng hayop na pinatay ng mabangis na hayop. Paano kung yun ay magiging masarap na steak? So, sayang naman. O kaya, chapter 23, verse 19. Huwag kayong maglalaga ng tupa o batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina.
ano yun? Hindi ba pwede yung parang maging ginataang kambing? Hindi ko alam kung ano yung magiging lasa. So, bakit mayroon gano'n? So, pag nabasa natin yun, hindi ko yan maintindihan. Hindi ko alam. Hindi ko naman din i-attempt na ipaliwanag sa inyo kung ano talaga yung ibig sabihin nun. And so, we need to admit na isang problema natin kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, lalo na yung mga bahagi na ito, isang problema natin ay tamad talaga tayo na mag-aral ng salita ng Panginoon. Pasensya na kung walang cambio. Mabuti. But that's reality. Di ba? Pag mayroon ka hindi naintindihan, okay, tingin mo hindi relevant, so lalaktawan mo na lang. Bakit hindi mo muna pag-aralan? Bakit hindi mo muna pag-isipan? Bakit mo muna hindi ipag-pray kung ano yung ibig sabihin nun? Yes, I stand by my statement na maraming mga Kristiyano tamad mag-aral ng Biblia. Yung simpleng Bible reading na kahit isang chapter lang sa isang araw, di ba kinatatamaran pa natin na gawin? So paano pa pag-aaralan ng salita ng Panginoon? Mga estudyante kayo, ang sisipag ninyo na mag-aral. Di ba? Pag may binigay na research project, yung teacher ninyo, kahit na sa simula, hindi mo naman talaga alam kung anong gagawin, kung paano ipapaliwanag. Pero, pinagpupuyata mo. Di ba? Nagre-research ka. Nagsisearch ka sa internet. O kaya kapag nagtatrabaho ka, pag may binigay na project ang boss mo, na gawin mo, di ba? Hindi mo naman siya basta isasantabi, bahala na yung kahit anong sinabi ng boss ko. Basta hindi ko alam eh. Di ba? So, gagawa ka ng paraan para maintindihan at magawa ko ano yung ipinapagawa sa iyo. So how much more kung salita ng Diyos yung pinag-uusapan natin? How much more na dapat nating pag-aralan yung sinasabi natin na maging itong Old Testament ay bahagi ng salita ng Panginoon. So ano talaga yung problema natin na mga Kristiyano kapag tinitingnan natin yung mga utos ng Diyos? Hindi lang dahil hindi natin maintindihan. Hindi lang dahil boring basahin. Hindi lang dahil tingin natin ay irrelevant. O kaya tingin ng iba ay parang sobrang lupit naman, parang sobrang stricto naman ng Panginoon dito. Do you know what's our real problem? Ang pinaka-problema talaga natin ay disobedience o pagsuway sa Diyos. Kung makagagawa tayo ng paraan para maiwasan yung utos ng Diyos, kung makagagawa tayo ng paraan para sa halip na Diyos ang masunod, tayo ang masunod, yun ang gagawin natin. So, kapag walang desire sa heart natin na sumunod sa Panginoon, kapag sumusuway tayo sa mga utos ng Diyos, ano nangyayari? We fail to reflect the image of God in us. Di ba yun yung dahilan bakit nilikha ng Diyos ang tao? Created in the image of God. Yun din yung dahilan bakit tinubos ng Panginoong Jesucristo ang bawat isa sa atin. So that we will be recreated into the image of God. Paano natin masasalamin yung karakter ng Diyos sa buhay natin kung hindi naman natin gaano kakilala ang Diyos? At paano natin mas makikilala ang Diyos kung hindi naman natin siya kikilalanin o pag-aaralan yung sinasabi niya sa kanyang mga salita? Ito yung isang napakalaking pakinabang ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kapag pag-aaralan natin itong halos 2 chapters ngayon, magpapakilala ang Diyos sa atin. At ito yung isang dahilan bakit mahalaga na pag-aralan yung kautusan. Pinapakilala ng kautusan ng Diyos kung sino ang Diyos na nagbigay ng mga utos na ito. It's a very important principle sa pag-aaral ng Biblia. The law reveals the character of the lawgiver. At malaking magbabago sa approach natin sa mga utos ng Diyos kung ganito yung mindset natin. So, kailangan baguhin yung mindset natin. Kung bubuksan mo yung Bible, magbabasa ka ng Song of Songs this week, o babasahin mo ulit yung Exodus na pinag-aralan natin, hindi ba malaking magbabago sa motivation ng heart natin kapag sasabihin natin sa sarili natin na babasahin ko to kasi gusto kong mas makilala pa ang Diyos. At tatanungin natin sa sarili natin na paano nagpapakilala ang Diyos
sa bawat verse na babasahin natin. So, I invite you na magkaroon ng ganong perspective. Habang pinapakinggan mo itong teksto na pag-aaralan natin, ay magkaroon tayo ng ganong perspective. Okay? So, like last week, so kung titingnan ninyo yung outline sa inyong mga bulletin, makikita po ninyo na pareho din last week yung magiging pattern po natin. Sa unang bahagi ay titingnan natin yung mga utos na may kinalaman sa pagsamba sa Diyos. At yung susunod, ang una pala ay may kinalaman sa pagmamahal sa kapwa. And then susunod, pagsamba sa Diyos. And then yung pangatlong bahagi, balik na naman tayo sa pagmamahal sa kapwa. And then sa ikaapat na bahagi ay doon tayo magtatapos sa pagsamba sa Diyos. So tulad ng sinabi ko last week, ito yung mas detalyado na application ng two greatest commandments. Love the Lord your God with all your heart. And then love your neighbor as yourself. Hindi pwedeng paghiwalayin yung dalawa na yon. Yun yung suma total ng mga utos ng Panginoon. Hindi pwedeng paghiwalayin yung relasyon natin sa Diyos sa relasyon natin sa kapwa natin. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yung ginagawa natin kapag linggo sa ginagawa natin na dapat natin gawin mula Lunes hanggang Sabado. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yung pinapakita natin na ugali o pamumuhay sa loob ng church sa pinapakita natin kapag tayo nasa loob ng bahay o nasa eskwelahan o nasa trabaho. So makita natin dito ang concern ng Diyos na siya yung Diyos at Hari ng lahat ng bahagi ng buhay natin. Walang exception. At para mas makasunod tayo sa Kanya, tulad ng sabi ko kanina, hindi lang natin tatanungin dito sa verse na ito na anong gusto ng Diyos na gawin natin? Anong ayaw ng Diyos na gawin natin? Kundi unang-una, first question, paano nagpapakilala ang Diyos sa bawat utos na makikita po natin dito? Okay? So unahin natin yung unang bahagi sa verse 21 hanggang verse 28 ng chapter 22. At dito ay tinatalakay kung paano nila pakikitunguhan yung kanilang kapwa. Lalo na yung mga karaniwang naagrabyado o kaya ay naabuso o talagang sobrang nangangailangan at kasama yung mga nasa posisyon para makatulong. Sa verse 21, so buksan po niyo yung Bible ninyo, sundan po ninyo. Mula verse 21 hanggang dulo, isa-isahin po natin yan. Sa verse 21, ay nakasulat yung tungkol sa tamang pagtrato sa mga dayuhan o mga non-Israelites na maninirahan sa kanila. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, alalahanin ninyong naging dayuhan din kayo sa Ehipto. Di ba kapag dayuhan kayo, pag nang ibang bansa kayo, o mayroong mga dayuhan na tumira dito, ay usually, ay wala silang yung mga karapatan na meron sila ay limitado. Unlike yung mga citizens or yung mga locals. Pero hindi ibig sabihin na yung mga Israelita ay may karapatan na maltratuhin o kaya ay they feel more superior kumpara sa mga dayuhan. So yung utos na ito ay against racism o yung pagpapahalaga sa sariling kultura o lahi ng higit sa iba. Di ba? Halimbawa, karamihan sa atin ay mga Tagalog. Yung minsan napapansin ninyo na parang mababa ang pagtingin ng ibang Tagalog sa mga Bisaya o kaya ay sa mga Muslim. And ano daw yung motive kapag bakit hindi nila dapat apihin yung mga dayuhan? Anong sabi? Kasi naranasan nyo na yan eh. Di ba? Dayuhan kayo sa Ehipto, inapi kayo, minaltrato, tapos ganun din ang gagawin ninyo sa mga dayuhan na maninirahan sa inyo. That doesn't make sense. So in verses 22-24, tungkol naman sa mga byuda, na wala ng asawa, mga ulila, na wala ng mga magulang. Huwag din ninyong aapihin ang mga balo at ang mga ulila. Helpless na nga sila. Wala silang asawa, wala silang mga magulang, tapos sino pa yung magtatanggol sa kanila? Sino pa yung tutulong sa kanila? Tapos aapihin pa sila. And to motivate them para sumunod sa utos na ito, nagbigay ang Diyos ng warning. Sabi niya, papanigan niya ang mga inaapi at hindi yung mga nangaapi. Verse 23-24. Kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin, tiyak na papakinggan ko sila.
Dahil dito, kapopuotan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy, mabubiyuda rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. So sinasabi ng Diyos, di ba ganito nangyari sa Ehipto? Di ba ganito yung ginawa ko sa mga nangapi sa inyo? Na maraming namatay sa kanila, mga panganay, pati yung mga sundalo. So maraming nabiyuda, maraming naulila. Ang sabi ng Diyos, ganyan ang mararanasan ninyong pagpaparusa ko kapag aapihin ninyo ang mga mahihirap, mga balo, mga ulila. So paano nagpapakilala ang Diyos dito? Malapit ang puso ng Diyos sa mga nagdurusa. Psalm 68 verse 5, He's a father to the fatherless and protector of widows. Papakinggan ng Diyos yung mga daing natin sa kanila, yung mga daing nila sa Diyos. And sa kabilang banda, malapit ang Diyos. And of course, He's righteous, He's just. Malapit ang Diyos sa mga taong nagmamalupit, sa mga taong walang kalaban-laban. So yung sumunod ay tungkol naman sa mga may hirap, verses 25 to 27. So yung immediate application nito sa atin ay yung pagtulong natin sa mga kapatid natin na mga naghihirap o nangangailangan. Sinabi ng Diyos na yung mga may hirap dito, kapag mayroon kayo English translation, sinabi dito, my people. Yung mga may hirap na my people. So of course, syempre, gumagawa tayo ng mabuti sa mga mahirap, kahit na sila ay hindi yung mga Kristiyano. Pero yung paggawa natin ng mabuti, sabi ni Paul sa Galatians chapter 6 verse 10, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya dito sa text natin, sinabi ng Diyos na kapag pinautang natin ang kapatid natin, huwag daw tayong magpapatubo. O kung magsanla sila ng balabal nila, siguro wala na sila talagang maisasanla, ay sosolidin ka agad kasi kailangan nila yon. What's the point? Kapag tutulong tayo sa mga kapatid natin, huwag natin itong gagawing negosyo, huwag natin itong gagawing para tayong bangko o pawn shop o financial institution na sasamantalahin natin yung paghihirap ng iba para sa sarili nating kapakanan. Hindi ibig sabihin na masama pagka meron kang banking or financing business, hindi ibig sabihin ay masama iyon. Pero ibang usapan kapag relationship natin sa loob ng church ang pinag-uusapan. Meron tayong commitment na tulungan yung bawat isa. At hanggat maaari, pakiusap, huwag tayong mag-uutangan. Narinig po ninyo? Hanggat maaari. Ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin, bawal. Pero kapag kailangan talaga, siyempre, tutulungan naman natin yung mga kapatid natin sa Panginoon. At kung tayo naman yung nagpautang, ano dapat yung maging attitude natin? Kapatid natin yan sa Panginoon. So, dapat maging handa rin tayo. Or kung maiwasan natin magpautang, kung kaya mong magbigay, ay mas maganda. O kung sakali mang magpautang, i-resolve mo sa isip mo na hindi mo hahayaan yung utang na yon na makahadlang sa relasyon natin sa isa't isa. Marami nang nawala sa church dahil sa utang. Luke 6:35, magpairam kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. At kapag ikaw naman yun ang utang, huwag mo namang aabusuhin yung kabaitan ng kapatid natin sa Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Sa verse 27, ang text natin, kapag siya'y dumaing sa akin, yung hirap na siya, wala siyang maibabayad eh. Kapag dumaing siya sa akin, papakinggan ko siya sapagkat ako'y mahabagin. Meron tayong Diyos na mahabagin. So instead na pagsamantalahan natin yung kalagayan ng iba, we reflect the compassion of God in helping those in need. So ngayon, you ask yourself yung question, nasasalamin ba sa buhay mo yung kahabagan ng Diyos sa pakikitungo mo sa mga kapatid natin na nangangailangan? You answer that question. Sa verse 28, makita naman natin yung isang utos na parehong tungkol sa Diyos at tungkol sa kapwa. In this case, sa isang pinuno o ruler.
Huwag ninyong lalapastanganin ng Diyos ni mumurahin ang mga pinuno ng inyong bayan. Nakita niyo na hindi pwedeng paghiwalayin yung pagtrato natin sa Diyos sa pagtrato natin sa iba. Sino sa inyo ang mayroong lakas ng loob na murahin ang Diyos? Magsalita ng masama laban sa Diyos. Pero malakas ang loob natin na pagsalitaan ng masama yung mga tao na inilagay ng Diyos sa posisyon. Sa gobyerno, presidente, senador, o mayor. Sabihin natin, deserving naman nila yun. Mayos-ayos kaya sila. Huwag kaya silang mangungurakot. Pero sabi dito, huwag na yung pagsasalita ng masama. Hindi ibig sabihin, bawal mag-criticize. Pero merong point na when we speak words na wala ng respeto sa mga itinalaga ng Diyos, ano sinasabi dito ng Panginoon? Nilalapastanganan din natin yung authority na bigay ng Diyos sa kanila. Nilalapastangan din natin ang authority ng Diyos mismo. It's not about kung deserving sila o hindi. It's about kung ano yung gusto ng Diyos na gawin natin. And applicable din ito, hindi lang sa mga nasa government position, pati sa mga parents natin. Pati sa mga itinalaga ng Diyos ng mga tagapanguna sa church. Hebrews 13 verse 17, obey your leaders and submit to them. So ito yung paraan ng pagsunod sa Diyos at pagkilala sa otoridad ng Diyos sa buhay natin. So anong point dito? Yung mga tao man na mababa yung kalagayan o mataas yung kalagayan sa lipunan, pareho silang kapwa natin tao na dapat nating mahalin at igalang at pahalagahan. Pangalawang bahagi, pagsamba sa Diyos. Last 3 verses ng chapter 22 tungkol sa pagmamahal sa Diyos, particularly tungkol sa paghahandog sa Diyos bilang pagsamba sa Kanya. So yung una, dahil agricultural sila, ay kailangan nilang ibigay yung handog mula sa kanilang mga ani or harvest. Look at verse 29. Sabi dito, yung handog na to from the fullness, from the outflow, na nag-i-indicate na sagana at nag-uumapaw ang pagpapala ng Diyos sa kanila. So kapag tayo magbibigay, tulad ng ginawa natin kanina, hindi yun nag-i-indicate ng generosity natin. Yun ay nag-i-indicate ng unang-una ng generosity ng pagpapala ng Diyos sa atin. Na sinasabi natin dahil nag-uumapaw ang pagpapala ng Diyos sa akin, ganito ako magbibigay sa pagsamba sa Kanya. And then sa verse 29 din binanggit yung tungkol sa paghahandog ng panganay na anak na lalaki. Ihahandog ninyo sa akin ang inyong mga panganay na lalaki. So kung nandito kayo last year, pinag-aralan natin ito sa Exodus 13. At binanggit ko noon na ito ay walang kinalaman sa child dedication na karaniwang ginagawa sa mga ibang churches na dati rin natin pinapractice pero hindi na ngayon. So ang paghandog na ito ay nagpapaalala na ang Diyos ang may-ari sa Israel bilang kanyang firstborn. Naalala niyo yung story dun sa pinatay ng Diyos yung mga panganay sa Ehipto? Bakit hindi namatay yung mga panganay ng mga Israelita? Dahil merong inihandog na panganay na tupa bilang kapalit nila. At para hindi nila handog na susunugin yung kanilang mga panganay na anak, anong dapat nilang gawin? Kailangan din nilang na mag-alay ng sacrifice as a substitute para maligtas yung kanilang mga anak. Di ba ito lahat ay nagtuturo sa atin sa ginawa ni Kristo na siyang only begotten Son na inihandog para sa atin. And that's the point. Paano natin inaalala? How do we apply that today when we celebrate the Lord's Supper? Nahigit na mahalaga sa anumang ibang bagay na gagawin natin. That's why we celebrate the Lord's Supper mamaya sa evening service natin. We celebrate the Lord's Supper every second Sunday during our morning service. Mas mahalaga kaysa sa piyesta, mas mahalaga kaysa sa birthday party, mas mahalaga kaysa sa mga gawaing bahay. Because we remember yung pagliligtas sa atin ng Panginoon. And then ganoon din sa mga paghahandog ng mga hayop. Hindi naman natin ginagawa ngayon. Verse 30. Nagtuturo pa rin sa atin sa paghahandog na ginawa ni Kristo para sa atin. At kung meron man tayong ihahandog ngayon, ano yun? Sarili natin. Diba Romans chapter 12?
verses 1 to 2. We offer our bodies as a living sacrifice. Ito yung point na sinabi niya din sa verse 31. You shall be consecrated to me. Yung ibig sabihin ng pagiging holy nation ng Israel. Nakabukod sila sa ibang bansa. Yun yung ibig sabihin kapag tayo ay nagtitipon every Sunday, bumubukod tayo sa mga tao sa mundong ito para ilaan yung sarili natin sa pagsamba sa Panginoon. And not just every Sunday. Di ba? Ang concern ng Diyos ay buong buhay natin. Look at verse 31. Huwag kayong kakain ng karne ng hayop na pinatay ng mabangis na hayop. Ipakain ninyo iyon sa mga aso. Hindi pinaliwanag dito kung bakit. Pero malamang may kinalaman ito sa mga utos ng Diyos para sila ay manatiling ceremonially or ritually clean. Na kapag ginawa nila ito, sinasabi ng Diyos na sila ay magiging ritually unclean. Na it's not about diet. Hindi ito sinasabi ng Diyos para hindi ka ma-high blood, para humaba ang buhay mo. No, ang point dito, para ituro sa kanila na merong klase ng buhay na nagbubukod sa mga anak ng Diyos. Hindi tayo dapat tumulad sa mga tao sa mundong ito. Leviticus 11:44. For I am the Lord your God. Consecrate yourselves therefore and be holy, for I am holy. So anong pinaka-point dito? Sinasamba natin ang Diyos, yes, every Sunday, every Lord's Day. Pero ang concern ng Diyos hindi lang yung iaalay natin yung sarili natin kapag nagtitipon tayo every Sunday. God is concerned sa buong buhay natin. At ipaalala sa atin na kapag naghahandog tayo sa Panginoon, meron ba talaga tayong ibinibigay sa Diyos? Meron ba talaga tayong binibigay na favor sa Panginoon? Lord, ginawa ko ito para sa iyo. So I expect na meron kang gawin para sa akin. No, baliktad. It's not about us giving God favor. Sumasamba tayo, naghahandog tayo sa Panginoon dahil ang Diyos na yung naghandog ng kanyang sarili para sa atin, nang ibigay niya ang Panginoong Jesucristo para sa atin. Yes, ginagawa natin every Sunday as we sing His Word, as we listen to the Word, as we celebrate the Lord's Supper. Pero gagawin din natin, pag-uwi natin sa bahay, mula Lunes hanggang Sabado, kapag sinisikap natin na ganito ako mamumuhay dahil sa biyaya ng Diyos na tinanggap ko. Pangatlong bahagi, balik na naman tayo dun sa una, pagmamahal sa kapwa. Nakita ninyo yung interplay ng mga utos ng Diyos na God is not concerned hindi lang sa isang specific na araw na sasambahin siya, kundi araw-araw. Not just about our relationship with God, but our relationship with one another. Exodus 23, 1-9. So yung una, may kinalaman sa application ng ikasyam na utos. Sabi sa verse 1, huwag kang magkakalat ng di totoong balita. Sa salin sa lingwahe natin, huwag kang magchichismis. Huwag ka ring makikinig ng chismis. Huwag ka ring basta-basta mag-share ng mga nakita mo sa Facebook ng mga balita sa politics o kaya nagtuturo ng theology na hindi ka naman sigurado kung totoo yung sinashare mo. At hindi lang yun. Lalo naman kung may kinalaman sa mga nakasuhan sa korte. Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ng isang taong may kasalanan. Di ba nangyayari yan? May mga masamang tao, mga mayayaman, para maabsuelto yung sarili nila o yung kanilang mga kasamahan sa negosyo, makipagsabuatan sila sa ibang tao. Para mag-produce ng false witnesses. And sabi ng Panginoon, huwag kayong sasama sa kanilang mga plano. Kahit bayaran kayo ng malaki. Kahit pagbantaan kayo ng masama. Di ba ganito ginawa during the time of Christ? Puro mga false witnesses. Nagsabuatan yung mga pinuno, yung mga mayaman, yung mga religious leaders para hatulan si Kristo ng kasalanan na hindi naman niya ginawa.
And in verse 2, huwag kayong makikiisa sa karamihan, sa paggawa ng masama o sa paghadlang sa katarungan. Di ba? Hindi como majority ay doon na tayo. Hindi tayo nakikiride sa bandwagon. Kung sino yung marami, kung sino yung popular, doon na rin tayo. Hindi popular sa panahon ngayon ang katotohanan na itinuturo ng salita ng Panginoon. And so dapat maging handa tayo na harapin yung consequences of witnessing to the truth of God's Word. Lalo na pag-uusapan ngayon, homosexuality, LGBT, try to post something sa Facebook na yung mga bagay na yon ay abomination sa harapan ng Panginoon. Yung sinasabi sa utos ng Diyos. Diba? Dudumugin ka ng mga LGBT at yung mga nakikisimpatya sa LGBT. It's not popular to be a faithful Christian sa panahon ngayon. Verse 3, ngunit huwag rin ninyong kikilingan ng may hirap dahil lang sa kanilang kalagayan. Kanina kapag inaapi may hirap, dapat panigan natin. Pero hindi naman ko mahirap, paano kung siya naman yung may kasalanan? Kapag siya yung gumawa ng krimen, hindi naman dapat na panigan dahil lang siya ay mahirap. So ang point dito ng Panginoon, sinasabi sa kanila, sinasabi sa atin, gawin natin kung ano yung tamang gawin. Whether we feel like it or not. Kundi kung ano yung tama na sinasabi ng Diyos. So ang calling natin mga Kristiyano ay hindi para maging popular, kundi maging tapat na magsalita ng katotohanan at pumanig sa katotohanan. Bakit? Dahil meron tayong Diyos na pinagmumulan ng katotohanan, na lahat ng sinasabi niya ay totoo. Wala siyang sinisira kahit isa man sa kanyang sinumpaang pangako. At meron din tayong Diyos. Makatarungan ng Diyos? Yes. Makatotohanan ng Diyos? Yes. Pero makita natin dito sa susunod, mapagmahal at maawain din ang Diyos. Look at verse 4-5. Kung makita ninyong nakawala ang baka o asno ng inyong kaaway, hulihin ninyo ito at dalhin sa may-ari. Kapag nakita ninyong nakabuwal ang asno ng inyong kaaway dahil sa bigat ng dala, tulungan ninyo ang may-ari upang ibangon ang hayop. Okay, siguro bira tayo maka-encounter na ganitong kaso. So just try to, baguhin lang ninyo yung scenario. Meron kang kaaway. Siguro nang scam sa'yo. O nangutang sa'yo. Hanggang ngayon, hindi pa nagbabayad. Tapos ikaw pa yung sinisiraan sa iba. Nasunugan. O kaya, na-bankrupt yung negosyo. O kaya, nasira yung pamilya nila. Paano tayo mag-react? Buti nga sa'yo. Yan kasi. No. This is consistent sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa New Testament, love your enemies. Hindi yung New Testament command lang. Yun ay Old Testament command. Hindi nagbabago ang puso ng Diyos. Kasi hindi nagbabago ang karakter ng Diyos. Mahalin natin ang kapwa natin. Kasama ba sa kapwa natin yung mga kaaway natin na dapat nating mahalin? Siguro naman exempted yon o hindi kasali yon. Pero nakalagay dito eh. Ipakita natin ang pagmamahal natin sa kanila whether we feel like it or not. Obviously, we don't feel loving yung mga tao na nakasakit sa atin. Pero di ba tayo ganun din minahal ng Diyos? Di ba minahal tayo ng Diyos? Nang tayo mga kaaway pa ng Diyos? Nang tayo mga makasalanan pa? Romans 5 verse 8 at verse 10. And sabi ng Panginoong Jesucristo sa Luke 6:35-36, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging kantimpala ninyo at kayo magiging mga anak ng kataas-taasan. Like father, like son. Sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Kasama tayo dun sa mga ungrateful and evil na minahal ng Diyos. Maging maawain kayo gaya ng inyong ama na maawain na. Okay. Verses 6-8 ng Exodus 23. Tungkol naman sa pagpapatupad ng katarungan.
Hindi naman ibig sabihin kapag may gumawa ng masama, ay hindi na hahatulan o hindi na paparusahan. Siyempre, wala tayo sa ganong posisyon. Pero ipapaubayan natin yun sa gobyerno. Kung ikaw man ay abogado, halimbawa, o government official, o police, o judge, o mayor, di ba, hindi ko mo love your enemies, sasabihin na ng judge dun sa nagnakaw ng malaki o nakapatay, mahal kita, papalayain na kita. No, that's not consistent sa justice system na gusto ng Panginoon. And particularly relevant sa atin yung verse 8. Look at verse 8. Huwag kayong tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao sa katuwiran at ikinaapi man ng mga walang sala. Kung teacher ka, kung nagtatrabaho ka sa government, huwag tatanggap ng suhol. And sa kabilang banda, huwag din namang magbibigay ng suhol. Mahirap yan kapag nangongontrata ka at may transaction ka sa government. Kahit nga mag-a-apply ka lang ng driver's license, o mahuli ka ng MMDA sa traffic violation, madali sa atin. Sa atin ang mga nagpo-protesta, kurakot ang gobyerno natin. But we contribute to that problem kapag nagbibigay tayo ng kahit 100 pesos or 200 pesos for the sake of convenience. Ayaw natin maagrabyado tayo. But we are called by God, not for convenience, but for obedience. So yung last, ay utos na wag, sa verse 21, na wag apihin ang mga dayuhan tulad ng, sa verse 9, ay katulad din nung nakita natin sa unang verse na pinag-aralan natin, ay tungkol sa wag apihin yung mga dayuhan. Ano yung motivation dito? Ganun pa rin. You know the heart of a sojourner. Naranasan ninyo. Yung naranasan nila. Bakit ninyo gagawin sa kanila? Di ba? Like halimbawa, we grew up sa isang family, or maybe yung tatay ninyo nung lumalaki kayo, na pinagmalupitan kayo, o hindi kayo tinato ng maayos. Hindi nyo ba napapansin na kung kayo naman yung maging tatay na, o maging nanay, hindi nyo ba napapansin na nauulit lang din natin yung pattern na naranasan natin sa magulang natin? Nagiging malupit din tayo sa mga anak natin. Ano mangyayari? Yung mga anak natin, kapag sila na may nagkapamilya, nagkaanak, ganun din yung pagtrato nila sa kanilang mga anak. Ang pagtrato ba natin sa mga anak natin ay dapat katulad ng naranasan natin nung tayo ay lumalaki sa poder na ating mga magulang? No. Like father, like son. Capital F, Father. Like our Heavenly Father. Paano ka tininato ng Diyos? Paano mo itatrato ngayon yung iba? We reflect the character of God sa pagtrato natin sa mga anak natin, sa pagtrato natin sa asawa natin, sa pagtrato natin sa mga tao na nakasakit sa atin, sa pagtrato natin sa mga naglilingkod sa gobyerno. Sinasabi natin na mapagmahal ang Diyos. Sinasabi natin na maawain ang Diyos. But do we reflect God's character sa relationship natin sa ibang tao? Lastly, ika-apat na bahagi, balik na naman tayo sa pagsamba sa Diyos. Pagmamahal sa kapwa, pagsamba sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, pagsamba sa Diyos. Verses 10 to 19. So yung una dito ay verses 10 to 12 ay may kinalaman sa Sabat, yung ika-10 utos. Isang halimbawa na naman ito na may kinalaman sa love God, love others. Bakit? Kapag Sabat ang pinag-uusapan, ito ba ay tungkol lang sa pagsamba sa Diyos o relasyon natin sa Diyos? Look at verses 10 and verse 11. Isang application ng Sabat para sa mga Israelita, kapag meron silang bukirin, tataniman nila ng 6 na taon. Pero yung ika-7 taon, hindi nila tataniman. Para sa lupa, para mapahinga yung lupain nila. So, nakita ninyo, it's not just about worshiping God.
Ito ay may kinalaman para din kanino. Para kanino? Bakit sa ikapitong taon hindi nila tataniman? Verse 11. Sa ikapitong taon, huwag ninyo itong tatamnan at huwag din ninyong aanihin ang anumang tutubo roon. Parang unfair naman yata yun. Sa akin yung puno ng mangga na yun, bakit hindi ko aanihin yung tutubo? Bayaan na ninyo iyon sa mga kapatid ninyong may hirap. Nakita ninyo yung heart ni God para sa mga may hirap at nangangailangan? Para sa kanila. So yung Sabat na ito ay para ipakita yung concern ng Diyos sa mga naghihirap at nangangailangan. At sa bahagi naman natin, kapag susunod tayo sa principle ng Sabbath law, pinapakita din natin yung pananampalataya natin sa Diyos. Isang taon, di mo tataniman yung lupa mo. Paano? Kung doon ang gagaling yung ikabubuhay mo. You trust God to provide sa lahat ng pangangailangan mo. Diba kaya ang basic pattern ng Sabbath ay yung weekly Sabbath. 6 na araw ka magtatrabaho. Ang ikapitong araw ay, ipapahinga mo. Verse 12. Sa ikapitong araw, magpapahinga ka. Upang yung mga bangka, yung mga asno, makapagpahinga. At ang mga anak na lalaki ng iyong alipin, babae at mga taga-ibang bayan ay makapagpahinga. Para makapagpahinga ka, para yung mga empleyado mo ay makapagpahinga, para yung kasambahay mo ay makapagpahinga. Gusto ng Diyos na tayo ay magpahinga. Di ba napakabuti ng Diyos natin? Unlike yung mga slave masters nila sa Egypt, unlike Pharaoh, hindi kayo pwedeng tumigil sa pagtatrabaho. Anong gusto ng Diyos para sa atin? Tamang oras ng pagtatrabaho, hindi sobra. Tamang pagpapahinga. Hindi naman wala kang gagawin at magpapakabatugan ka na lang ng isang linggo. No. And so one application ng gusto ng Diyos is we set aside one day in 1 week. Ordinarily, ginagawa natin yan every Sunday para makapagpahinga ka. Para makasamba ka sa Diyos kasama yung buong church natin. Hindi lang half day. Hindi Sabat half day. Sabat whole day. Kaya nagiging intentional tayo na, let's have an evening service mamaya. Para matuto tayo na whole day naka-focus yung isip natin sa Panginoon. And kahit may mga Sundays wala naman tayong evening service, samantalahin natin yung hapon para mag-evangelize, mag-disciple, to do the work of the ministry, para dalawin yung mga kapatid natin na hindi natin nakikita. So naka-focus pa rin tayo sa mga bagay na gusto ng Diyos na ipagawa sa atin. Yes, may mga time na nakakapagod pa din physically. But our heart is finding rest when we do the works na sinabi ng Diyos na gawin natin. At kapag yung mga bagay na ginagawa natin ay yung mga bagay na sinabi ng Diyos na wag natin gagawin o sobra-sobra yung paggawa natin sa pagtatrabaho, di ba yun yung mga bagay na nakakapagod para sa atin? Hindi malupit ang Diyos sa atin. Don't consider Sunday gathering ng church a burden. This is not a burden. This is God's invitation for us to rest in Christ. So next time, kapag may mag-aaya sa inyo, just to go to the beach, or a birthday party, or to spend time with family. I'm not saying bawal kayong umabsent dito pag Sunday. Pero kung saan ka pupunta, make sure that you will worship God with your brothers and sisters. Because what we do every Sunday is much, much important kahit sa anong bagay na ginagawa natin. Pwede mong pabayaan yung Sunday gathering kung makakahanap ka ng ibang Diyos na katulad ng Diyos na meron tayo. Kaya sinabi niya sa verse 13, pakinggan niyong mabuti ang mga sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong mananalangin sa mga Diyos-Diyosan, ni babanggitin man ang kanilang pangalan. Binabanggit natin yung pangalan ng mga Diyos-Diyosan natin. Sasabihin natin, yes, lesson ito
sa mga Roman Catholics, huwag ninyong babanggitin sa prayer ninyo, huwag kayong mananalangin kay Maria, huwag kayong mananalangin sa mga santo. We only pray to God in Jesus' name. Yes. Pero kapag buong linggo, o kaya kapag hanggang linggo ay nagtatrabaho ka, di ba parang sinasambit din natin yung pangalan ng mga bagay sa mundong ito, ng mga material na bagay, at sinasabi natin, o trabaho ko, iligtas mo ako. O maraming pera, bigyan mo ako ng kasiyahan. We pay homage to the gods of this world kapag hindi Diyos ang sinasamba natin. And then, verses 14 to 17, ay tinukoy yung tatlong feast, mga pista, na dapat nilang ipagdiwang taon-taon. Okay? This is not part of our church calendar, pero makikita natin kung ano yung importance nito. Yung una ay Feast of the Unleavened Bread, sa verse 15. Napag-aralan na natin ito sa chapter 12. Kasama ito ng Passover. Feast of the Passover, tas 1 week na Feast of the Unleavened Bread, na kakain sila ng tinapay na walang pampalsa, na nagpapaalala pareho sa kanila kung paano, pareho yon, nagpapaalala na kung paano sila iniligtas ng Diyos mula sa Ehipto. And then yung sumunod sa verse 16 ay yung Feast of Harvest, na tinatawag din na Feast of Pentecost. Pente, ibig sabihin 5 weeks after ng Feast of the Unleavened Bread. Naalala niyo sa Acts 2? During the day of Pentecost, bumaba yung Holy Spirit sa mga disciples. And then, yung pangatlo ay Feast of Ingathering or Feast of Booths na sinabi din sa verse 16. Na ginagawa nila ito, di ba doon sa wilderness, nag-set up lang sila ng tent. Wala silang permanenteng bahay. Pagdating nila sa Promised Land, kapag Feast of Booths, magkakaroon sila ng reenactment. Gagawa sila ng mga tent, doon sila titira for 1 week para maalala yung naranasan nila sa wilderness. What's the point? Gagawin daw nila, dito nila i-offer yung kanilang mga first fruits. Ano ba yung first fruits? Sasabihin ng ibang mga churches, first fruit. Kapag ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral, nagtrabaho ka, yung unang sweldo mo sa trabaho ay dapat mong ibigay sa church. O kaya naman yung mga magulang na hindi naman religious o hindi member ng church, yung unang mong sweldo, anak, first fruit, dapat mong ibigay sa akin. Kung gusto niyo ibigay sa church, good. Kung gusto niyo ibigay sa parents niyo, good. Pero hindi obligado na gawin. What's the point ng first fruit? Para maalala nila na kung paano ang Diyos nag-provide ng lahat ng pangangailangan nila. Ang Diyos ang nag-provide ng salvation para sa inyo. Ang Diyos ang nag-provide ng lahat ng pangangailangan ninyo araw-araw. So when you give this offering, you remember, God is my provider. And so how we do that? Again, ganun pa rin, every Sunday. Wala tayong official na feast na sineselebrate. Sabihin natin Christmas. No, not really. Hindi naman nakalagay din yan sa Bible. But yung ginagawa natin every Sunday, mas mahalaga kaysa sa Pasko o anumang piyesta na pinagdiriwang sa ibang barangay. Because we remember kung paano nag-provide sa atin ng Panginoon as we offer yung mga songs natin, as we offer yung prayers, as we offer yung mga offerings natin. Sinasabi natin na ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng pangailangan ko. God provided for me. Ang Diyos ang nagbigay sa atin kay Kristo. And we forget that every day. We forget yung mga blessings ng Diyos sa atin every day. Kaya kailangan natin na regular na nagsasama para regular tayo na napapaalalahanan sa nakakalimutan natin. At kung kilala talaga natin ang Diyos, hindi basta-basta yung magiging approach natin sa pagsamba. At dyan nagtapos yung teksto natin, verses 18 to 19. Sinabi sa verse 19, dapat puro yung ihahandog natin sa Diyos sa pagsamba. Dapat pinakamainam yung ihahandog natin sa Diyos sa pagsamba. Ano yung point dito?
Karapat-dapat ang Diyos sa wholehearted, buong puso natin na pagsamba sa Kanya. Hindi yung tira-tira lang. Hindi yung kapag araw na convenient lang tayo. Hindi yung araw na kapag feel lang natin. Hindi yung kung gaano lang karami yung feel natin na ibigay sa Panginoon. And in verse 19, yung last, ito yung medyo mahirap talagang intindihin. Although maraming paliwanag yung mga biblical scholars kung ano ibig sabihin ito. Huwag kayong maglalaga ng tupa o batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina. Anong ibig sabihin? Gusto niyo malaman kung ano ibig sabihin? Makinig kayo mabuti. Hindi ko alam. Hindi ko alam. We can attempt many explanations. Pero most probably, may kinalaman ito sa kung sasamba kayo sa Panginoon, kung maghahandog kayo sa Panginoon, hindi tulad ng pagsamba na ginagawa ng mga tao sa Canaan o sa ibang bansa. We worship God, hindi ayon sa kalakaran ng mundong ito. We worship God kung paano niya sinabi na siya ay sambahin. We trust His Word. We don't follow our hearts. We don't follow the ways of the world in worshiping God. Kung anong sinasabi niya, yun ang gawin natin. Okay. Tapos na. Yung dalawang chapters na yon. So ano nakita natin? Pag-ibig sa Diyos, pagsamba sa Diyos, paghahandog sa Diyos, at yung isa ay pagmamahal sa kapwa, pagtulong sa kapwa, pagmamahal kahit sa mga kaaway. So dalawa lang naman. Isabihin natin, napakarami namang utos ng Diyos. Dalawa lang. Love God, love your neighbor. Yun yung suma total ng kalooban ng Diyos para sa atin. Pero dalawang utos na nabigo tayo na gawin at tuparin. Ano mang sikap natin? Ano mang effort natin na to feel guilty? Kasi kukumpara natin yung sarili natin sa iba eh. Hindi naman ako kasing sinungaling nung mayor sa Tarlac. Hindi naman ako kasing garapal kaysa nung ibang mga politiko. Hindi naman ako gumagawa ng masama katulad ng ibang kriminal. Pero no matter how much we convince ourselves na we are better than other people, kapag na-expose tayo sa mga utos ng Diyos, hindi lang pinapakilala sa atin kung sino ang Diyos. Inihaharap tayo sa salamin para makita natin, para ipamukha sa atin kung gaano tayo karumi, kung gaano tayo kamakasalanan tulad din ng mga kriminal. Lahat tayo ay law breakers. Ito yung function ng law. Para makita natin na tayo we are not really better than other people. Makasalanan tayo. Sumuway tayo sa utos ng Diyos. Tayo ay mga kriminal. Nagkasala tayo sa Diyos. And we are spiritually bankrupt. Bound tayo sa utang dahil sa dami ng kasalanan natin sa Diyos. Hindi tayo makabayad. Kahit na yung effort natin na makabayad, attend ako sa church, gagawa ko ng mabuti para makabawi ako sa Panginoon. Lalo lang tayong nababaon sa utang sa pagkakasala natin sa Panginoon dahil ginagawa natin kahit yung mga mabubuting bagay na ginagawa natin, hindi para sa Diyos, kundi para sa sarili natin. Narapat ba tayong parusahan? Tayo na mga nagrebelde sa Diyos, mga kaaway ng Diyos? Yes. Makatarungan ng Diyos. But the good news para sa atin, mabuti ang Diyos, maawain ng Diyos, mapagmahal ang Diyos, mayaman ang awa ng Diyos sa atin. Kaya, kahit wala tayong maiaalay, hindi natin kayang ialay ang sarili natin para bayaran yung pagkakautang natin sa Diyos. Pero inialay ni Kristo, ang nag-iisang anak ng Diyos, ang kanyang sarili bilang handog para sa ating mga kasalanan. At yun ay sapat para sa lahat sa atin ng mga makasalanan. Para ano? Para tubusin tayo sa pagkakabaon natin sa utang. Para mapatawad tayo ng mga kaaway ng Diyos. Para maituring tayo, hindi tayo mahatulan na guilty sa korte ng Diyos at masabi sa atin na you are now free, you are not guilty, you are forgiven. Dahil merong nagbayad ng ating mga kasalanan. At mangyayari yun kung tayo ay magtitiwala
kay Kristo na sapat na tagapagligtas natin. Hindi lang yon. Hindi lang tayo pinalaya ng Diyos. Okay, you're free to go. Hindi na kita paparusahan. Inampun pa tayo ng Diyos. So we are no longer fatherless. Hindi na tayo mga ulila. Hindi na tayo mga mahihirap. Tayo ay mga anak ng Diyos. At tayo ay pinakamayaman sa lahat ng tao sa mundo. Ephesians 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. At dahil tayo pinalaya na, dahil tayo niligtas na, dahil tayo pinatawad na, tayo inampun na, dahil tayo ay pinagpala na ng Diyos, malaya na tayo na sumamba sa Kanya. Malaya na tayo na sumunod sa Kanya. Malaya na tayo na magmahal ng mga kapwa natin. Magmahal ng mga tao na nakaatraso sa atin. Malaya na tayo na maging maawain, maging mahabagin na tulad ng Diyos. So, katulad ng sinasabi ni Paul sa Ephesians 4:2, mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Gaya ng nararapat. Let's pray.